lumalabas ko kasi rito, talagang even the ICC, the form they use is for extradition purposes. Makikita po naman judicial authority, kasi yun ho talaga experience nating lahat. This is the first time na may nag-surrender po sa kanila. Then they don't even know our domestic law. Kaya po, this is a way to patch things up. Kaya nga nung nag-require ng certification, umubra po. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome ulit dito sa ating Tabunan PH channel mga kababayan. And nandito na po tayo para sa panibagong reaction video ngayon mga kababayan. At ito, April 10 pa rin ngayon mga kababayan, 2025. Kakatapos lang ng third session ng hearing o Senate hearing doon sa surrender. Surrender mga kababayan. Pag-surrender kay former President Rodrigo Duterte doon sa The Hague, doon sa ICC mga kababayan. At ito, pag-usapan natin kasi mga kababayan, ang lamya-lamya ng palusot dito ni sino ba to? DOJ Secretary Crispin Boying Rimulya mga kababayan. Alain nyo? Sabihan ko kayo ha. Ako hindi ako abogado. Kahit bata mga kababayan, kayang barahin yung palusot dito ni Crispin Rimulya. At sabihan ko kayo. Okay, eto, pakinggan muna natin mga kababayan ha. Yan yung ano ko sa inyo. Yan yung sasabihin natin guarantee ko sa inyo mga kababayan. Explain natin. Stay tuned kayo hanggang sa ulit kasi explain natin ito. Okay? So ito. Pakinggan muna natin itong mga mabilisan lang ito mga kababayan, itong parte na ito. Okay? By the way, paki-like and share ng videos natin and then paki-subscribe din po sa ating channel. Okay? Naka-speed up lang to. Pakinggan lang natin. Itong parte lang ito mga kababayan. At ito. Ma'am, just to point. So when you signed dito sa ICC, you were signing as what? As the Interpol NCB Manila representative. Ang nakalagay po dito, you're signing as in behalf of the Republic of the Philippines, not as Interpol. Kasi po nung that time, yung representative ng ICC na kausap ko, naka-print na po yung government. So, sir, are you a college graduate? Yes, sir. Any college graduate, pag pinapirma ka tapos mali, kahit printed, you'd cross it out. Then you would put, so pag nakalagay doon, Alang Cayetano congressman, pipirma ko o i-cross out ko yung congressman, lalagay ko senator. Kung nakalagay doon, Alang Cayetano, single, may asawa na ako, hindi ako papagalitan ng asawa ko, kung hindi ko i-cross out, lalagay ko doon na ano. Diba? So wag tayo magpilosopohan dito. So why did you sign in behalf of the Philippine government if you weren't representing the government and you were representing Interpol? Medyo mataas na ho kasi yung ano noon pagod na din kami. Tapos ang request ng ICC staff that time nagre-request sila na kunin na ng medical team. Tingnan niyo ito mga kababayan ha. Representative siya ng government, under siya ng government. Kaya nga pumirma siya, government of the Republic of the Philippines. Pero sinasabi niya dito, representative siya ng Interpol. So dalawa yung nire-representan niya dito. At sinabi din before nito, sinabi ni Boying Rimulya mga kababayan na itong tao na to, si Marcos Lacanlinaw, ay under ng PCTC mga kababayan ha. Under siya. Kasi dalawa ito, in-explain nila, dalawa ito, tapos sineparate nila. Okay? Sineparate nila na office at ito yung in charge, itong ambassador na ito. Okay? At ngayon, sinasabi niya, sa time na pag-aresto kay PRRD, siya yung naging representative ng Interpol. Okay? So, explain lang natin kasi hindi natin pinakita yung video kasi magiging mahaba na po. Okay? And yet, kaya nga in-insist dito ni Peter Cayetano mga kababayan na, or Senator Peter Cayetano na, itong form na ito, o mali, kahit mali, bakit mo pipirmahan? Diba? So bakit hindi mo lang i-crush out? Kasi ang nakalagay for the government of the Republic of the Philippines. Diba? Then ikaw yung pumirma. So basically, ikaw yung representative ng Philippines na nakikipag-usap sa ICC at hindi Interpol. At ngayon, sasabihin mo na ikaw ay representative ng Interpol. So, nakakalito na. Dito pa lang mga kababayan. Pero ito, pagpatuloy muna natin. Again, stay tuned kayo hanggang sa ulit kasi pag-usapan natin ito.
Hindi ho kasi ma-perform yung medical assistance to the former president eh. Yun ho yung dahilan yan. Ang dahilan, pagod kayo? Hindi po, nagkakagulo na din ho nun. Mataas na din po yung sitwasyon. Pakisabi ng totoo. Opo. We're all under oath. Yes ma'am. Ang mataas na Paliwanag mong maigi. Representative ka ba ng Pilipinas or representative ng Interpol? Pipili ka lang. Represent ko po ang Interpol NCB Manila. So mali itong papel na to. Sabihin mo sa akin. Yun hong... Kasi nag-iiba eh. Isa sinungaling, isa totoo. Yun ang clear ho sa Ma'am, ICC. Pwede ko linawin lang. Hindi, siguro hayaan muna natin. Hayaan natin na ipaliwanag. Alam naman niya eh. Alam ho kasi ng malinaw ho sa pag-uusap namin ng ICC staff na I represent the Interpol NCB Manila. Pero hindi maliwanag dito sa nakasulat. Government of the Republic of the Philippines. It's part of the government, ma'am. I'm sorry. Ayan mga kababayan ha. Si Boying Remulla na nagsabi, part siya ng government of the Philippines. Yet siya yung nakikipag-usap sa staff ng ICC. Hindi, Interpol eh. Sabi niya, nandun siya bilang Interpol eh. Ma'am, Madam Chair, yung Interpol po kasi, the Interpol NCB Manila, it's under the Philippine government. Inamin pa rin. Inamin din mga kababayan. Sorry, Mama. Kasi if that's your interpretation, then the government cooperated with ICC. In the surrender. No, I'm not trying to trap you. I'm trying to understand. Kasi nga, when you do something, you can do it in different capacities. So, international organization, yon. So, for example, Sarah here was the regional director for the International Organization on Migration, but she's a Filipino. Now, if she was special envoy nun, she has to say which one. Kasi one is a UN body, or at least a UN-recognized organization. The other one is Philippine government. So, di ba, hindi pwedeng you're signing, ang problema kasi yung sabihin mo, malinaw sa ICC at malinaw sa akin, Interpol. Pero ang pirma mo, in behalf of the government. Kasi ang masusunod yung dokumentong pinirma mo, hindi yung intention nyo eh. Di ba? So kung ang sabihin natin, listo, naintindihan mo, naintindihan ko, pinirmahan natin sale. O pagdating sa korte, anong unang impression mo? It's a sale. Opo. Because yun ang pinirmahan nyo. Di ba? So kaya nga pagdating dito, there are many other questions like yung sinabi ko sa inyo yung number 8, which is, was he brought, did the person receive legal assistance during national proceeding? Ikaw nagsabing he received legal assistance during national proceeding. What was that proceeding? No, Your Honor, Mr. Ambassador, Senator. ang dami-dami mong pinirmahan dito. Tungkol sa doktor, tungkol sa immediate family, tungkol sa legal counsel. Lahat to sinang-ayunan mo. Lahat ito hindi totoo. Hindi po. Kasi pagod na po kayo. Hindi po. Kung maaari ho ma-explain ko. Una ho, yung tinatanong nyo regarding ho dun sa, kasi that time I was waiting for the official certification from the Department of Justice. So medyo wala hong internet that time. So yung yan ho yung sinulat nila. Ito yun naman ang sinagot ko. So nung after few minutes nag-request ako ng internet na print, binigay ko sa ICC yung certification from the Department of Justice. Sino nagsulat niyan? Kaninong handwriting yan? Kasi parang naiba sa sulat mo. Ma'am, sa ICC, ma'am. Tapos pinirmahan mo na lang yung sinulat ng ICC. Pinakikita naman yan nung nagpapalitan kami ng... So sang-ayon kayo sa lahat ng sinulat? Opo, ma'am. Ano, so yun yung papel mo doon. Ano pa yung ginampanan mong papel? Kasi sabi mo, sinamahan mo si Presidente Duterte sa eroplano. Pagkatapos, nung sinorender mo na at yan ang pinirmahan mo bilang kinatawan ng ating pamahalaan, ano pa yung iba pang papel mo? Ano pang ginampanan mong papel? Wala na po, ma'am. Pero nagdalawang araw ka pa ron eh. Hindi po, ma'am. Nag-aantay kasi doon din kami sumakay sa same plane pabalik po ng Pilipinas. Madam Chair. Yes, sa Senator Bato, nagugulat lang ako, na-speechless ako. Dineliver ninyo sa ICC pero hindi ninyo alam? Paano hindi ninyo Hindi po, alam? alam po namin, ma'am, regarding dun sa ICC. Ang hindi ko po, balikan ko ho yung unang pag-uusap, kaya hindi alam. Nung unang pagdating sa airport, totally wala po akong alam nung pagdating ko sa airport. Naiya. Sa NAIA. Opo. Madam Chair. Yes, sa Senator Bato. Pwede mo laman, Ambassador, kung kailan ka appoint as special envoy sa national crime? July 2024, Mr. Senator. Alam ninyo, gusto ko lang tignan yung pinirmahan mo kasi maraming kabulastugan dito. Hindi ko maintindihan. Yung number 8, kung maipakita sa screen. The date, time, and location of the appearance of the arrested person before the competent judicial authority. Ang sinagot mo, do not know. Paano hindi mo alam? Samantalang nandun ka sa airport na hanggang sa Villamor, hanggang sinakay sa eroplano. Bakit hindi mo alam? Hindi po. Yung number 8 po, that time, kagaya ho ng sinabi ko kanina, I'm just waiting for the certification from Department of Justice
Justice. Yung certification dumating pa ng March 12 eh. Hindi po, na dumating po on the same day, mga siguro 10 minutes. Pwede niyo pakita sa amin kasi yung certification na binigay ng DOJ sa amin March 12 ang nakasulat. Yun po yung certification na binigay ko po. Yung date lang po, siguro kasi that was March 11. Pero yung... Hindi, date, time, and location. Opo, yung certification ho na yon na-send ho sa akin nung nandun kami mismo, nasa eroplano pa, ng paglapag ho namin sa Hague. At sinabi dito, before the competent National Judicial Authority. So, ibig sabihin, Pilipino. Husgadong Pilipino, tama ba? Judicial Authority. Hindi mo rin alam? Kasi sabi dito, do not know eh. Ayun po, yun po yung sinagot ko kasi I was waiting that time. Paano hindi mo alam eh? Alam mo, mula nung dumating na talaga naman hindi pinayagan. Makita yung abogado, hindi pinayagan pumunta sa Pilipinong husgado. Hindi pinayagan lumabas. Bakit mo sinasabing do not know? Nandun ka, nakababad ka, hanggang sa Hague, nandun ka eh. Ma'am, that time, na nandun po yung mga abogado niya. In fact, 3 po yung abogado. Hindi, walang abogadong sinasabi sa number 8 na pinirmahan mo before the competent National Judicial Authority. Ang sinabi mo, hindi mo alam. So, yun ho kasing certification, yung details, nandun po sa DOJ certification. Yun ho yung inaantay ko that time. Medyo nagkaroon lang ho ng delay nung sa pagpasok kasi sa problema ho sa internet. Ano? Kailan dumating yung DOJ certification? On the same day po, nung nasa Dito, aeroplano before? kami. Iyan po, after po ng sign, kasi hindi ho December makapasok. 12 ha, ang nakadate. Parang nagugulat ako. March. Opo. Tataranta ako, nagugulat. Hindi po ma'am, Madam Chair. Pumasok po yung certification on the same day. Medyo nagkaroon lang. Hindi, March 12 ang nakasabi. Paano mo natanggap? Excuse me, yung nagko-coach, nahihirapan po kami. Ma'am, I think the best person to answer that would be Abogado po kayo? the person who issued the certification is here. Yes, I think Prosecutor Fadulion, we're referring to the same certification. Forward lang natin itong mga kababayan. This certification Forward lang natin. was prepared on that day, March 11. Pero sinuko na si Pangulong Duterte ng mas maaga? Pwedeng isulat yan at bigyan kami ng kopya nung sinasabi mo o We ito can pa rin? Yes, I can furnish you a copy. Ito pa rin, yung March 12 pa rin? Yes, ma'am. Siya pa rin? Sinong siya pa Yung rin? sinasabi na yung aresto is March 12, not March 11? Yes, ma'am. Yan pa rin, yung mali-mali na yan? Yeah, ito pong pagkakamali nito which was eventually corrected po. Opo. Okay, we'll go back to that later. But Ambassador, when did you receive this? Nung yung time ho na pagdating namin ng Hague, dumating yung ICC representative, hindi ho kasi pumapasok mabuti yung messages namin with USEC-T dahil mahina ho yung net namin doon. But after 10 minutes na ma-sign po na ma-answer yung number 8 question, nakuha ko na. So I immediately sent the copy to the ICC representative. Yung mali na March 12. Tama? Mali eh. Yung kopya pong galing sa Department of Justice that time. Pero walang nakasabi doon sa certification. Kahit tanggapin ko na nagkamali, nagtypo sa date. Ang problema, wala namang sinasabi that he was delivered to a competent judicial authority to which you signed. Sabi mo, talagang na-deliver to a national competent judicial authority. Pinirmahan mo competent national judicial authority. Ma'am, may I? Yes po. Kasi Ayan, pakinggan yung mga kababayan yung explanation dito ni Boying Remulla, mga kababayan. kagaya ho na sinabi ni Justice Ascuna kanina, Oo. sa sistema kasi ng ICC, ang prosecution po ay kasama sa korte. It's part of the court. Kaya yun po yung lumalabas kasi nga like the Prosecutor General is competent judicial authority in the understanding of the ICC. Secretary Remulla, it's very, very clear. Competent national judicial authority. There's nothing mysterious or equivocal about the sentence. Yun nga ho yun eh. National po. Yun yung National, equivalent ibig sabihin kasi. Pilipino po. Yung equivalency po. Ang sinabi siguro ng ICC sa kanya, the prosecutor, prosecutor certification. I don't really know their conversation, but yun lumalabas kasi nga hindi naman tatanggapin ng ICC yan kung hindi na-issue ng prosecutor yan eh. Kasi under their system, ang prosecutor is part of the court. Parang nakakatuwa naman yung sagot na yan. Pero sige na lang. Ambassador Lacanilaw, number 10, did the arrested person Pause mo na, explain muna natin mga kababayan. Sinasabi dito, mga kababayan, ni Boying Remulla, sa madaling sabi, hindi na dinala sa competent judicial o competent national judicial authority, kasi sagot dito ng ambassador is do not know, hindi na dinala kasi mga kababayan, ang practice
or ang rule sa ICC, mga kababayan, yung prosecutor ay under ng judiciary nila. Hindi katulad dito sa atin na DOJ, yung prosecutor general under ng executive. Magkaiba sa atin. Sa kanila, teka lang, umiik ko mga kababayan. Sound. Andito na. Again, hindi katulad sa ICC, mga kababayan, na kung saan yung judiciary, yung prosecution under na ng judiciary. Kaya kahit na ang magsabi na ang prosecutor general ang magsabi na ako yung tumayong judicial authority, valid yun sa ICC. Okay? Yan yung sinasabi dito ni Boying Remulla, mga kababayan. So, ang sinunod nila dito, basically, in short, yung practice ng ICC. At yet, tingnan niyo ha, sinunod nila ang practice ng ICC. Pero, nandito tayo sa Pilipinas. Yan yung sign ko, mga kababayan. Ito, papatuloy muna natin. Receive legal assistance during national proceedings. Pinirmahan rin ninyo yan. He received legal assistance during national proceedings. Anong national proceedings ang tinutukoy ninyo? Hindi nga dinala sa husgado. Doon lang kayo sa airport, sabi ninyo. Ma'am, kaya ko yung sagot ko dyan ay do not know. Kaya Hindi, walang do not know sa number 10. Sa number 10, sinabi mo, yes, he received legal assistance Okay. during national proceedings. legal assistance sa Baka naman kabulastugan lahat Hindi, ma'am. ito. Legal assistance kasi po that time ang pagkakaintindi ko kasi nandoon yung tatlong lawyers niya. Sinong tatlo? Former ES Mijaldea, his wife, and Attorney Delgra. Madam Chair, Legal assistance during national proceeding. May national proceedings ba doon sa Villamor na sinasakop yung tatlong abogadong sinasabi mo? Legal assistance and serving of warrant. Ang nakasabi dito, did the arrested person receive legal assistance? Basahin po ninyo, nandyan, during national proceedings. He received legal assistance during national proceedings. Ang sabi po ninyo. Service of warrant, ma'am. National proceedings. Yes, ma'am. Yan Service ang of warrant, pagkaintindi mo. Yes, Senator Bato, please. ibig mong sabihin, you want to impress upon us that yung service of warrant is a national proceedings? Yan yung gusto mong Ma'am, that's an extradition form kasi. Sir, Yes, it's an sir. extradition form. Ang lumalabas po kasi rito, case of first impression din po sa ICC na may nag-surrender po sa kanilang tao. Hindi pa po nangyayari ito eh. I think it's something that even the ICC Yes, tama ka, sir, tama ka. didn't know how to react to it. Balikan ko lang yung nakasulat. Natanggal, nawala. Ibalik mo nga. Ibalik mo. O very clear man ito, Ambassador. Did the arrested person receive legal assistance during national proceeding? Ang sagot mo, he received legal assistance during national proceedings. So ibig mo sabihin, yung national proceedings na sasabi mo dito, yung pag-serve ng warrant? Serve ng warrant and also legal assistance kasi kasama ho niya yung tatlong abogado niya. Ay, ganon. Pati yung National- competent national judicial authority, si General Torre na lang yon. Wala ho Kasi kasing sino form ba ng yun? And then right? liwanag competent national judicial authority. Sino naman yun? Wala naman doon kundi police. Madam Chair, may I? Ano ho kasi, yung lumalabas ho kasi rito, talagang even the ICC, the form they use is for extradition purposes. Makikita po naman judicial authority, kasi yun ho talaga experience nating lahat. This is the first time na may nag-surrender po sa kanila. Then they don't even know our domestic law. Kaya po, this is a way to patch things up. Kaya nga nung nag-require ng certification, umubra po yung certification ng Department of Justice, ng Prosecutor General, kasi yun po yung understanding nila ng situation. Pero this is an extradition form, kaya ang mga tanong po dyan is for extradition, not for surrender. Pero kung extradition yung form mismo ng ICC, dapat nasundan yung extradition na process. May competent national judicial authority. Mismo yung ICC, inaalma pala na hindi ito extradition. Madam Chair. Yes, Senator Cayetano. Just some points. I understand, SOJ, where you're going, but ang problem ko kasi yung pumirma yung representative supposedly ng bansa. Kasi from the start, information on the surrender and transfer yung title nung form. But as you said, kasi extradition is a form of surrendering, di ba? Pero hindi yun ang sinunod natin. So ang understanding ko kasi, very strict din yung ICC sa human rights. Kasi precisely nga, it's a court that based everything on human rights. So they want to make sure with the form that we followed human rights. Okay. So dun sa number 10,
personally, I'm not committing the committee. Personally, I can understand that the service of the warrant is part of the national proceeding. But when you signed, kasi when the ambassador signed his name and ang nakalagay, he received legal assistance during national proceeding, it gives the impression that there was more than just the service of the warrant. If you relate that with number 8, kasi sa number 8, competent national judicial authority. So for example, kung sa kanila, kasama ng judiciary yung fiscal, sa atin ang competent na judiciary is just the judiciary. Mr. Senator, kasi nga, yung questions in the form refer to a case of extradition. Yes. Case of first impression nga to, kada, Yes. even to the ICC, even to the Philippine government, to the Executive Department, to the Senate, to the Supreme Court, this is a case of first Yes. impression. And Kahit assuming, na, lalo na kung first impression, di ba dapat linagay na lang, I do not know. Doon sa ibang question, Madam- sinagot niya, no, I do not know. Bakit dito buong ningning siya sumagot? yeah. Can I pursue that? So assuming, Mr. Secretary, that I will hook, line, and sinker agree with you, yun ang point ko, di ba? That the representative of the Philippine government should not just sign. He should have noted there, surrender to, not applicable, etc. Because nga, ang titignan naman yung dokumento, hindi yung paliwanag. But I have one more question, and ma'am, payagan nyo ituloy ko rin to kay General Torre. Okay, stop muna natin dyan mga kababayan. Dyan lang muna kasi papunta siya kay General Torre. Explain na natin to mga kababayan. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo yung explanation ni Boying Remulla mga kababayan. Again, sabi ko nga sa inyo, ang lamnya ng palusot. Kahit hindi abogado, kahit bata, pwede siyang barahin mga kababayan. At dito, binara na nga siya ni Senator Peter Cayetano mga kababayan. Anong puntos dito mga kababayan? Ini-insist dito ni Boying Remulla mga kababayan na hindi pwede yung extradition kasi wala ng treaty. Kailangan ng treaty para applicable yung extradition. Kaya ang ginawa nila, surrender yung term nila. Okay? So unfortunately, parang sinasabi niya dito na kapag surrender, ang pwedeng gawin, certification lang ng DOJ na nagsusurrender kayo. Nakalain nyo yan? Kasi wala na naman daw. At ito pa, kasalanan pa daw ni PRRD kung bakit hindi applicable yung extradition kasi si PRRD ang nagsabing umalis na sa ICC. Ayan yung pinapalabas dito. Okay? Kasi first impression, daw ito na nangyari. Kaya sabi nila yung the best option nila is surrender. Kalain nyo yan? Kung hindi ka sigurado sa gagawin mo, surrender mo na lang. Parang ganyan. Sinasabi nila. Eto mga kababayan. Ang sinasabi dito, sa ICC daw, yung prosecutor under ng judiciary. Dito sa atin, magkaiba. Basically, very basic, very common sense mga kababayan. Tingnan natin. Saan hinuli si PRRD? Saang teritoryo? Di ba sa Pilipinas? Di ba sa Pilipinas? Anong constitution or batas ang applicable? ICC ba? Or sa Netherlands ba? Or sa Pilipinas? Comment kayo dyan. Simple yan. Simple lang mga kababayan. Yan lang yung grounds natin para barahan itong si Crispin Boying Remulla mga kababayan. Kasi hinuli si PRRD nandito sa Pilipinas. So basically, lahat ng batas ang susundin ay ang sa Pilipinas. Diba? So bakit ang sinunod ng mga anong tawag natin dito mga kababayan? Well, anyway, ang sinunod ng mga taong to ay ang batas ng ICC. Diba? So, sabi nila, sa ICC, pwede naman magiging judicial authority yung prosecutor. Kaya, ang ginawa din dito, yung prosecutor general ay nag-stand as bilang competent judicial authority. Or ang DOJ, nag-stand, under naman yung prosecutor general sa DOJ, nag-stand as competent judicial authority. Naggawa ng certificate at pinadala doon. Kalain nyo yan? So violation yan ng batas dito sa atin kasi nangyari po yan, number 1, dito sa Pilipinas. At pangalawa, ang sinunod na batas ay sa ICC. Kasi kung susundin yung batas sa atin, ang competent judicial authority ay walang iba ang korte.
Diba? So, simple lang, common sense lang mga kababayan. Hindi, sa ito kaso, hindi tayo abogado, pero sa itong punto na ito, simple lang. O bakit mo susundin yung batas ng ICC or practices ng ICC dito sa Pilipinas? In the first place, hindi na nga tayo membro. Ito, analogy mga kababayan. Driver's license natin dito sa Pilipinas. Punta ka ng Netherlands or ng ibang bansa. Sa tingin nyo, immediately makakapag-drive ka kasi may Filipino driver's license ka? Oh, I think hindi pwede, di ba? O comment kayo dyan. Sa mga nasa ibang bansa, comment kayo dyan kung pwede ba or hindi. Because I think, sa pagkakaalam ko, yung Filipino driver's license natin, hindi yan magagamit doon sa ibang bansa kasi sa Philippines lang yan pwede. Di ba? So kaya, kailangan mo pa rin ng ibang proseso para doon sa kanila. Under ng batas nila. The same thing po yan dito sa nangyayari. Kailangan ng competent judicial authority, yet ang practices natin dito sa Pilipinas, ang competent judicial authority, ay ang korte, di dapat dun sa korte dinala. Di ba? Kahit sabihin ninyo, of course, sabihin natin valid yung warrant. Kasi valid naman yung institution na naglabas ng warrant. Pero ang question doon, yung applicability or yung authority ng warrant dito sa Pilipinas, mga kababayan. So makukonclude natin dito na ito talaga ay kidnapping sa ating term, mga kababayan. Kidnapping. Ang daming violation sa batas natin. Kahit sabihin ni Boying Rimulya na first impression, hindi pwede pa rin kasi klarong-klaro sa ating batas. Kasi dito nangyari sa Pilipinas unless doon nangyari yan sa Netherlands. Kahit Pilipino yan, yung batas applicable doon sa Netherlands. Ito Pilipino at nandito sa Pilipinas nangyari. So basically, batas ng Pilipinas ang mangunguna. Eto, naging selective si Boying Rimulya, mga kababayan. Kasi nga raw, kung in the first place, hindi applicable yung extradition kasi walang treaty, yung form na pinadala, extradition form. So bakit mo fill upan yung iba or yung form na extradition form tapos sasabihin mo hindi applicable? Yung iba hindi applicable. O yung buong form hindi applicable. Pero pinirmahan mo. Nag-fill up kayo doon. Naging selective. Naging selective tayo, di ba? Hindi pala tayo mga kababayan. Si Boying Rimulya pala. At ito pa, ang daming lumabas dito mga kababayan na kung saan itong ambasador, siya pala ang nakikipag-usap doon sa representative ng ICC. At inamin dito ni Boying Rimulya na itong ambassador, under ito ng Philippine government. Siya yung nakikipag-usap sa ICC. During the arrest, siya yung naging Interpol representative. Doon sa form ng ICC, siya yung naging for the government of the Philippines na pumirma. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Diba? Ang lamyan ng palusot ni Boying Rimulya. So, mag-comment kayo dyan mga kababayan. Anyway, paki-check yung ibang videos natin mga kababayan kasi pinutol-putol ko lang ito. May din-discuss din ako sa iba. Okay? Paki-like po and share ng videos natin para makita din po ng iba. So, dito na lang po muna tayo. Then, hantay lang po, mag-upload pa ako ng ibang videos. And then, paki-like and share po and then paki-subscribe din po sa ating channel. Okay? So, maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.